Holy sh**. Iba talaga yung torque. Hindi nyo nakikita yung ngiti ko pero hindi matanggal yung ngiti ko dito sa motor na to. So yun guys, pupuntahan tayo ngayon. Naimbitahan tayo ni NXT sa kanilang magagawing test ride ng mga e-motorcycles nila. To be more specific, kung minamanmanan nyo yung mga e-bikes ng NXT, yung NXT Storm XR tsaka Lusso, yung bida ngayon. Kaya din natripang kung pumunta dito sa NXT. Hindi ko ito na-document bago ako nagka-motor. Ang una kong mode of transportation na kinuha is yung NXT Quantum. Pang ano lang talaga siya, pang dito lang. Kasi usually yung errands ko naman is palengke lang, ganun. So sabi ko, ba't ako bibili ng motor? And at that time, di ko pa afford. Ba't ako bibili ng motor? May e-bike naman. So yun yung ginagamit ko na pamalengke, pang sundo sa bata, ganyan. And nagka-experience na ako sa NXT kasi yun yung malapit sa amin. And di naman ako nagsisi. It did its job. Of course, hindi ko na ilayo na parang gantong motor. Pero still, napakaganda ng serbisyo ng NXT. Hindi sila nagmasungit sa akin nung mga may nasiraan ako sa brake line, brake cable pala. So, responsive sila and friendly pagdating sa mga kung gusto mo magpa-repair. Lalo na ngayon na tumataas yung presyo ng gas, pumapatok or umuuso yung mga gantong sasakyan, yung mga ganoong sasakyan, yung mga e-motorcycles. Kung na-receive ko lang yung text, hindi naman ako inimbitahan na sa content creator kasi hindi naman ako nagpo-post. Huling vlog ko nga is nag-hint lang ako ng magka-motor pero ngayon may motor na ako, hindi ko pa rin na-update. Ngayon, pasensya na. Ngayon lang ako nagka-time and gana. To be quite honest. Ang dami ko na pang footage na nag-ride ako pero never pa akong gumawa ng video talaga na buo. Long story short, samahan nyo ako, testing natin yung mga bagong e-bike ni NXT. Wow, click B4. Angas. Yun lang ang baho. Puro ihi kasi dito sa site natin. Sorry Kai. Sumabaho ka na pa parking. Just mount na lang gamitin natin. Naiya kasi ako na maghawak ng camera. Mga tanga. Papa-register po sa test ride. Register. Walk around muna. Storm XR. Para talaga siyang ADV. Naka-disc brake. Disc brake na rin sa likod. Napakaangas, mainit. Check natin. Mabigat. Mabigat siya sa axis ko. NXT. Napakaangas. So, nakakapanibago lang na walang vibration. Yan. Let's go. Angas. Hindi ko pa na-experience i-ride yung ADV. Hindi ko sure kung magkapareho sila ng ride. Pero po siyang ganda na ito. Parang ang sarap niyang i-long drive. Nakas. Pansin ko, parang maikli yung handlebar nito kumpara sa Suzuki Access ko. Nauna na si sir. Sensya na sir, naninibago ako. Ang hirap din kasi hindi akin to. Angas na ito. So comfort, ay na, para ka na rin nakamotor sa mga lubak. So pupunta tayo ngayon ng Sampaloc Lake para talagang ma-feel natin yung bilis. Kasi pag sa gantong streets mahirap Traffic lagi dito sa may San Pablo. Walang ingay, walang vibrations, sobrang nakakapanibago. Pero yung bilis mo, ang torquey. Angas. Solid na ito. Parang ang sarap bumili na ito. Patay ako sa misis ko, patay. Abot sir. Nakakatuwa pala Para na rin nakamotor no? Testingin sir, testingin mo Opo, sige. So mag-sports mo para maramdaman mo yung pagpagpilit niya. Kadalasan naman kasi ginagamit ng magkahon. Oo. So kahit number 1 nga, kaya mo ang lakas ng torque.
So pansin ko lang, parang hindi siya masyadong lingunin, no? Kumpara sa bagay, walang tunog. Paano ka lilingunin? Pero ang angas niya, man. Tapos paano yung hazard nito? Left, right? Oo nga. Ang bilis niya, first gear pa lang or first, ano pa lang niya. Kanina, hindi nyo nakikita yung ngiti ko pero hindi matanggal yung ngiti ko dito sa motor na to. Or sa e-motorcycle na to, napakaangas. Iba yung feel niya eh. Parang ang taas ng center of gravity niya. Siguro dahil nasa taas yung battery. Fairness naman, hindi ko pa rin naman nasusubukan yung ADV. Ang lakas ng busina niya. Parang naka snail horn agad. Hindi mo na kailangan mag-upgrade. So seating position, sobrang relax. Makikita nyo, nakaunat yung kamay ko. Handling, ang ganda ng dual disc brake, man. Walang kapantay. So itong kay Sir yung Voltaris Pro, yung parang PCX. Itong dala ko yung parang ADB. Sampaloc Lake, let's go. So gusto ko din i-testing yung niya, handling. Maganda, man. Sarap ng feeling. Kasya yung paa mo dito, nakaganyan ka, relax ka. Actually, pwede mo rin itong tayuan eh. Hey, parang ADB talaga siya, man. Ganda. So try nga natin yung mamaya pag nakalampas dito kay Kuyang Tricycle. Try natin yung speed 2. Maganda. Napakaangas. Speed 3. Holy shit. Iba talaga yung torque. 1, 2, 3, 1, 2, 3 pala siya. So sport mode, ay grabe yung regenerative braking pag sport mode. Pero grabe din yung arangkada, men. Parang ang saya nitong i-long drive. Kasi nga adventure siya, so mas intended siya sa mga off-roading. Itong dinadala natin ngayon asfaltado. Kung naman yung bilis natin, 44. Hindi ko to in-expect sa isang e-bike. Well, kasi yung experience ko naman ay yung Quantum nila, so hindi talaga pang karerahan yan. Pero ang angas ng torque nito, as in ramdam mo talaga konting tiga mo ang ganyan, no? Ramdam nung kumakadjut siya agad eh. Pero hindi siya yung kadjut na out of control Sobrang stable niya, as in first ride ko sa gantong motor pero confident ako sa handling niya. 63, napakadali. Basic. So, sobrang angas nito, man. Kung may pera lang ako, bibili din ako nito. Napakaganda ng handling. Wala talaga siyang motor. Wala akong masabi. Testingin nga natin kung gaano ka agile. Angas din. Passing. May passing to, man. Motor to eh. Suspension wise, sa mga hams naman, honestly, napakaganda niya. Masasabi ko nga na mas maganda pa yung suspension na to kumpara sa kumpara sa Suzuki Access ko. Mas maganda yung suspension niya. Pwede mo pang tayuan. So i-walk around natin, naghahanap lang kami ng spot mamaya. So dito sa Sampaloc Lake may rentahan ng mga e-bike. Pag ito pinarenta mo, hayop. So di ba huli yung busina na to, sobrang lakas. Pag talaga pinipiga ko siya, sumusunod yung ngiti ko kasi sobrang nakakatuwa siya. Nakapanibago yung reverse. Kasi wala namang reverse sa motor eh. Wala kasi hindi mo basta mong tutula kay kailangan mo. So pinayagan tayo na sa may isingit to dito para lang mabidyohan natin ng ayos. So naka dual disc brake. Wala lang tayo sir, kahit na wala lang tayong direct yung madrag para matry mo yung Kaya nga eh. Pero nakakabit Parang pag gumagano, parang ang sarap idiretso eh. Wala tayong drag kasi hindi tayo nandiyan na sa highway, pinayagan okay naman. Oo, no? Ito sir, kasama na to pag binili, no? Oo, may MDL ka na. Kahit yung stock, lahat ko na nakita mo, yun yung mabibili mo. Tapos, alloy. Hindi, naka upside down nga. Naka upside down fork. So parang big bike. Naka dual disc brake.
Ito yung compartment. Ang laki ng battery, sir. Ito yung charger. Oo. Sa mga SM, and type 2. Tapos nakadebaso na rin yung suspension sa likod. Fuel niya, charging port na lang. Hindi na wala ka ng gas, mahal-mahal ng gas. 6,000 to na, sir? 6,000. Oo, yung motor. Parang yung hub nito 6,000 watts eh. May camera na rin. Ito, sir, na-adjust. Opo, ano yan sir? Yung parang yung... Oh, wala talaga siyang ADB. Oh. Hihintay ko mag-start. Wala nga pala itong makina. Ayun, labis ulit tayo dito. Oh, medyo konting suspension test. Maganda. Traction control. Combined braking system. Ano ba ito? Odo, trip, ball, temperature ng motor, battery. May din siya. PPMS. Tire pressure monitoring system, man. Ayun 27 PSI sa likod. Sorry. Kailangan ko mag-focus ng konti. 26 sa harap. So, kompleto siya, man. Hindi akong masyadong ibugbugin kasi hindi naman to sa akin. Gusto kong matesting yung suspension. Ang mas liwanag ng nakikita ko yung ilaw niya kahit umaga pa. So, ang charging time nga pala nito, ang alam ko is up to 4 hours full charge. So, yun nga, tulad na nabanggit namin, dashcam harap at likod meron, pero may subscription sila. At alam ko meron din ditong parang CarPlay. So makikita mo yung navigation mo dito sa dashboard. Ganda, men. Kung ako tatanungin dun sa price niya, well worth it. Wala akong masabing hindi maganda. Unang-una electric ka na, hindi mo na kailangan magpagas. Naka-lithium, 6,000 watts hub. Hindi ka papahiya nito sa mga overtaken. Hindi lang naman na-testing kasi nasa libliban kami ng San Pablo. In my own opinion, worth it ba yung price nito na 170 something? Yeah. Syempre, may pros and cons naman yung pagkakaroon ng e-motorcycle compared sa gas. Pareho yan. May advantages at disadvantages parehos yan. So nasa sayo na lang. Kung trip mo talaga to, trip mo yung itsura, trip mo yung mga e-bikes or e-motorcycles tulad ng dadala na sir na Voltaris na yun. Ganda rin naman eh. I can safely say na hindi ka magsisisi dito. Ang sarap i-Monte Maria na ito. Pinaka nagustuhan ko dito is yung torque, which is to be expected na rin naman kasi isa tong e-bike or e-motorcycle, so electric. So torque talaga to. Too bad lang hindi ko na-experience yung long drive or yung sport mode niya to the fullest extent. Kasi feeling ko ang lakas ng ibubuga ng motor na to. Solid. Okay. Sayang lang hindi pala sa highway, hindi ko pa na-experience yung sport. Pero sa ride, ang ganda. Hassle pag nawala. So yun, kwentuhan tayo sa naging experience ko kay Storm XR. So what an experience. First time ko mag-test ride, first time kong maka-experience ng e-motorcycle. Debrief lang tayo. Napakaganda ng Storm XR. Kung wala lang akong hinuhulugang motor, kukuha ako nun. Sobrang solid niya, as in. Ang smooth ng handling. Syempre, given na yun, e-motorcycle is torquey siya. So, ang ganda ng torque. Man. Kasi smooth pa rin siya kahit torquey siya. And medyo nanghihinayang nga lang ako na hindi ko na-try yung full potential niya when it comes to speed. Kasi base dun sa experience ko is may ibubuga pa siya. Mas malaki at mas mabigat siya dito sa axis ko. To be quite honest, even although nakatulong yung pagiging mataas ng ground clearance niya and mataas din yung center of gravity. Kasi kung iisipin mo, yung mabigat sa kanya is yung battery, yung motor kasi nasa gulong na. So
isa pang mabigat ay nasa battery. So medyo mataas yung ano niya, yung center of gravity. So which is nakatulong naman sa handling, sobrang smooth niya i-handle. Nakatulong din sa bigat kasi mas feeling ko talaga nung tinayo ko siya from side stand, mas mabigat siya compared sa Suzuki Access 125. So of course, magkaiba naman sila ng larangan, no? So electric yung isa and ito naman is gas. So may pros and cons din naman sa pareho. May pros sa pagkakaroon ng motorsiklo na digas at may pros din sa pagkakaroon ng electric. No? So, pero kung para sa akin, tulad nga, in-interview nila ako kanina for their social media, ano yung masasabi ko daw na sa mga takot or nag-hesitate pa na kumuha, kung nagbabalak silang kumuha ng ganong ng e-motorcycle. Para sa akin, why not? No, kung may pera ka and kung gusto mo naman yung itsura ng motor, tulad ng sinabi ko kanina, doon na rin tayo pupunta sa full electric. Ang magiging rare na sa future is itong mga gas. So bakit hindi ka mag-invest doon sa maganda na naman na NXT Storm XR. Yan, sana nagustuhan nyo yung video ko na ito. Shout out sa NXT San Pablo. Salamat po sa inyong imbitasyon at sa experience na hindi ko makakalimutan. So nagbigay ito ng bagong perspective sa akin. So ako po, to be quite honest, hindi naman talaga ako nagsimula sa motorcycle guy. More on car guy ako noon, and I decided to step out of my comfort zone. Yun naman yung tema natin dun din sa last video. So why not step out of your comfort zone? So nag-try tayo and natuwa naman tayo dun sa nag-experience natin, no? Nakapagpangulat sa atin na ang ganda rin pala ng mga e-motorcycles. Kung nag-iisip ka, kontakin mo sila, i-leave ko yung link ng page niya sa baba. Magpa-reserve na kayo kasi alam ko yung first batch is sold out na. Ganun ka benta si Storm XR. Super ganda naman talaga. So nagustuhan nyo yung review natin sa NXT Storm XR. So hindi ko siya masyado na-focus, no? Kasi syempre ayoko din naman kainin yung oras nung nakakonvoy sa atin si Sir from NXT. Ayoko kainin yung oras niya. Ayoko din namang over test kasi baka may naghihintay pang gusto mag-testing nung Storm XR. NXT baka naman mapahiram niyo ako yan na isang long ride lang. Kahit ano lang, Monte Maria lang, matesting natin yung uphill niya. Ayan, sana nag-enjoy kayo at ito rin yung first motovlog ko. Sana na-shoot ko ng ayos, mamaya makikita natin sa editing. Kung nagustuhan nyo, mag-subscribe lang kayo. Kung sa TikTok kayo nanonood or sa iba pa, follow nyo lang yung page ko. Magkakaroon pa tayo ng mga iba't iba pang reviews. At salamat sa pagsama sa akin sa experience ko ito. So yun, sana nagustuhan nyo. I-cut ko na tong video. Kung sa muli, next time na lang. Bye!